This is my ectopic pregnancy journey. I was diagnosed of an ectopic pregnancy same day ng aking operation last October 11, 2022. Yes po, dahil ang sintomas ng ectopic pregnancy ay nahihilo, nasusuka, nangihina, masakit ang likod, which are similar sa pakiramdam pag naglilihi. Kaya po hindi ko po agad nalaman na ectopic pregnancy yung aking dinadala. Back to story, October 11 nun, hilong-hilo ako, maghapon, hindi ako nakagalaw. Basta nakahiga lang ako. Kapag tumatayo ako, para akong natutumba. Kapag nakahiga naman ako, parang kumikirot-kirot yung sa puson ko, pati yung sa likod ko. Tumatago siya actually hanggang sa balikat. Kaya nung time na yun, nagpapamassage ako lagi from time to time kay Daddy Perds. And then pagdating nung bandang hapon, may dumating kaming bisita dito sa bahay. Kaya napilitan akong tumayo. And then may hinahanap ako mga papers, lakad dito, lakad doon. Nilibot ko yung buong bahay namin. And then suddenly, bigla na lang sumakit yung puson ko na hindi ko na makaya. Talagang namilipit ako sa sakit. And then sabi ko sa mister ko, kay Papa Perds, na isugod na ako sa ospital dahil parang pinupunit yung sa loob, yung sa may bandang puson ko. At hindi ako makatayo ng diretso. Maglalakad man ako para kung kuba na para kung mahihimatay sa sobrang sakit. So, dinala ako nila Papa Birds sa emergency room ng Bagak Medicare para matingnan, pero wala kasi dong nag-ultrasound. Kaya nilipat kami sa Bataan General Hospital ng mga bandang 6 p.m. na. 7 p.m. dumating kami ng Bataan General Hospital. 1 hour ang biyahe namin. Pagdating doon, pinagalitan ako ng doktor kasi wala akong kahit anong record. At yun nga sinabi ko, kakaalam ko lang kasi na buntis pala ako. Kaya yun, tinignan agad nila ako in ultrasound. At nakita na sa ultrasound, wala yung baby doon sa mismong bahay bata. Gumawa sila ng test, which is vaginal ultrasound, yung may pinapasok sa loob ng keps ng babae para mas accurate yung result. At doon nga nakita na parang may maitim na portion doon sa ultrasound na nakikita nila banda sa right side ng aking ovary. After ng aking ultrasound at nakita nga ng doktora na gano'n yung aking sitwasyon at possible ng ectopic pregnancy, kinausap niya kami agad ng asawa ko na dapat operahan na ako kasi kung hindi pa dahil baka magkaroon ng mamatayan sila dun sa ospital. Kaya sinuggest agad nila na buksan ako or operahan ako CS para alisin yung baby sa loob ng aking matris. After ng operation, akala ko wala lang akong mararamdaman kasi kakaalam ko lang naman na buntis ako at 2 months pa lang naman yung baby. Pero yung mali pala, para rin siyang nanganak ka at namatayan ng anak. Kasi yung pakiramdam ko noon, hindi ko malaman kung nagagalit ba ako, naiinis, na may halong panghihinayang. Kasi parang nasayang lang yung pagkaka-opera sa akin ng CS dahil wala naman akong baby. Nandun din yung pakiramdam na nagkulang ka, kaya nangyari yung mga bagay na yun. Pero sabi nga ng doktora, hindi mo dapat sisihin yung sarili mo kasi nangyayari talaga yung mga ganung bagay, hindi natin kontrolado yung sitwasyon. Dumating pa sa point na nasa ward na ako, 7 days ako doon. Pag nakakita ko ng baby, parang gusto kong buhatin yung baby. Kahit hindi naman sa akin. And then, ayun, pag nakita ko, naiiyak ako kung saan tumutuloy yung luha ko. Which sabi nung naman ng mga friends ko, hormones lang yun, kailangan kong labanan. Diyan na papasok yung family support. Kailangan sa mga ectopic pregnant moms, intindihin natin sila. Hindi nila kasalanan kung bakit nagkaganon. Hindi yun dahil sa hindi sila nag-iingat. May mga ganun talagang situation na hindi natin makokontrol. So, sa mga families na naoperahan dahil sa ectopic pregnancy, palakasin po natin loob ng ating mga mommies dahil sila rin po ay nawalan.
At higit po sa lahat, 'pag nalaman po natin na tayo ay buntis, sana po, magpa-check-up po agad tayo sa doktor para po maiwasan yung mga ganitong mga pangyayari. Ang ectopic pregnancy po, puwede po siyang malusaw ng gamot kung maliit pa lang po siya. Pero kung malaki na po, talaga pong operation yung gagawin sa atin. So, yun lang po muna. If you want to know more about my ectopic pregnancy, please comment down below. Thank you.